Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos dumating na sa Pilipinas matapos ang kanyang back-to-back na state visit sa Germany at Czech Republic. Ito talaga ang surprising part mga kabayan dahil sinalubong sila ni VP Sara Duterte. Dito mo talaga makikita ang totoong ugali ni PBBM dahil pinakitaan pa din niya si VP Sara ng mabuting pakikitungo sa kabila ng pagdalo ni VP Sara sa prayer rally para kay Kibuloy at ang layunin ng grupo ng prayer rally na yon ay ang patalsikin si PBBM. Grabe to! Ano kayang mga sumunod na nangyari? First Lady Lisa, iniwasan nga ba si VP Sara? Ano-ano kaya ang mga baon ni PBBM galing Europa? Huwag na nating patagalin pa mga kabayan. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Binahagi ng Pangulo ang mga kinalabasan ng kanyang matagumpay na pagbisita sa back-to-back sa dalawang bansa sa Europa na naglalayong patlakasin ang pangako ng kanyang administrasyon na mapahusay ang pandaigdigang relasyon at madiskarteng pakikipagsosyo, pati na rin ang lumikha ng mga pagkakataon para sa kooperasyon at kasaganaan. Ang state visit ng Chief Executive sa Berlin ay nakasentro sa mga bagay na mutual para sa kapwa Pilipina at Germany, tulad ng pagtataguyod ng panuntunan ng batas at pag-aalaga sa isang sistemang pang-internasyonal. Ang pagbisita ay nakatuon din sa pagpapahusay ng kooperasyon sa kapayapaan, development, defense, maritime affairs, trade, investment, raw materials, pagbabago ng klima at labor. Sa Czech Republic naman, ginalugad niya ang mga paraan upang mapalakas ang bilateral na ugnayan sa investment, defense, agriculture, renewable energy, transport at cultural exchange. Itinampok din ni PBBM ang kahangahangang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at hinikayat ang mga negosyante ng Czech na mamuhunan sa sektor ng Information Technology Business Process Management o ITBPM, electronics, manufacturing, food and agriculture at automotive manufacturing. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga mamumuno ng negosyo ng Germany at Czech na nagpahayag ng interes sa investment at pagpapalawak ng mga operasyon dito sa Pilipinas. Ang kanilang mga pagpulong ay nagbunga ng iba't ibang mga kasunduan para sa mga makabuluhang proyekto sa sektor ng pivotal. Sa pagtatapos ng kanyang state visit, ginugol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oras niya para sa mamamayang Pilipino na nakatira sa Berlin at Prague, kung saan tiniyak niya ang walang tigil na pangako ng gobyerno sa paglikha ng mas maraming mga pagkakataon sa trabaho at pagpapabuti ng ekonomiya ng Pilipinas para sa kapakanan ng bawat Pilipino. My visit to Berlin was also part of the 70th anniversary of Philippine-German diplomatic relations, and the Philippines and the Czech Republic are celebrating as well 50 years of bilateral ties. In Germany, I was able to meet with Chancellor Olaf Scholz and discussed matters of significance to both our countries, particularly on upholding the rule of law and promoting a rules-based international order, as well as enhancing cooperation in the areas of peace and development, defense cooperation, maritime cooperation, trade and investment, including on critical raw materials and renewable energy, climate change, and labor. I emphasized the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. In the Czech Republic, we discussed ways to further strengthen our bilateral cooperation in the areas of trade and investment, defense, agriculture, renewable energy, transport, and, of course, people-to-people exchanges. I underscored the Philippines' remarkable economic performance and invited Czech businesses to invest in the areas of IT-BPM, electronics manufacturing, food and agriculture, and automotive and electric vehicle manufacturing, amongst other things. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technik its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second hangar in Clark. Finally, I had the honor, of course, of hosting and addressing our kababayans in separate events in Berlin and in Prague. And I reassured our countrymen of this government's unwavering commitment to creating more job opportunities and improving our economy. Overall, I am confident that these visits to Germany and the Czech Republic have strengthened our bonds with these two countries in Central Europe
and created opportunities for cooperation and prosperity. Gusto ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, maitaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Hangad ko na marami tayong mahihikayat na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech Republic na magpundar ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang maintenance and repair operations hub. Ipinaalam ko rin sa kanila ang ating interes na palaguin ang ating kooperasyon sa agrikultura, sa enerhiya, edukasyon, climate change and sustainability, transportasyon, pati sa kaalaman ng teknolohiyang paghimpapawid at pangkalawakan. Nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW at sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil andito'y nais pang mag-imbita ng Czech Republic ng mas maraming overseas Filipino workers upang punuin ang kanilang kakulangan sa kanilang manggagawa sa ibang industriya, sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare. At iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Inatasan ko ang ating Department of Migrant Workers ng pakikipag-usap sa kanila at sa mga kanilang katapat sa Ministry of Labor and Social Affairs upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga Filipino nationals at ating mga Filipino workers. At nais kong ipaalam sa inyo na may matagumpay na nalagdaan ang DMW at ang MPB ang joint communique kahapon sa Prague Castle upang itaguyod ang formal na mekanismo na pagdadialog sa larangan ng paggawa. Ito ay malaking tulong sa atin, hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Czech Republic, kundi para sa ating mga kapwa Pilipino na nagnanais na makarating sa bansang ito upang makapagtrabaho.